ko marinig. Yan. Lumayas na naman itong luluboy na ko. Ayun. At galit na naman sa akin si Bonjing. Huwag daw makikinig sa mga naglilider-lideran. Paano nga? Kasi nabubuking lahat ng mga ano niya, na mga anomalya. Nabubuking yung tunay na siya. Ano pala siya? Isa pala siyang Darna! Nabubuking ka kamo, dapat kamo sa iyo, ang tawag sa iyo si Ismael. Bakit Ismael naman? Hindi ba malibog? Ismael. Bakit anong connection ng Ismael sa Malibog? O, di ba? Ismael. Ismael. Mael. O, Mael. So, di ba, tama lang po din mga kapatid na nakalagay dyan, mga anak ng demonyo. Kasi po kung maalala natin ang Brother Eli, kung sila po'y nakikipaglaban ng ayon sa aral at saka sa doktrina, hindi ganito ang takbo ng mga usapan ng mga ito eh. Ito'y malinaw po na paninira lang, ay ito'y utos ng kanilang tatay. Kasi ito, nasapian na ito ng 10 demonyo, kasama itong si Mayra Rason ba ito? Totoo ba ito? Totoo ba? Ikaw ba si Mayra Rason? Mga kapatid, nakilala ba niyo? Totoo ba ito nakalagay dito? Kasi sabi kasi nakalagay dito, kulitan with sis Mayra Rason. Kung ikaw may totoo kang ikaw si Mayra Rason, ikaw po ay isang kapamilya ng tatay mo na ama ng mga nagsisinungaling. Bakit ko nasabi na mga anak kayo ng mga demonyo? Bakit ganon ang nakalagay dyan sa ating screen? Dahil sa takbo ng inyong pananalita, wala namang katotohanan ng mga pinagsasabi dito kasi puro lang pagbibintang. Mael, Malibog, Darna, ito namang si bakla na ang bunganga nito ay bunganga ng bakla na si Kwan, si Badong. Halata naman ito na ito'y bunga lang naman ng galit nila, personal. Katunayan, sa takbo ng pananalita, pang ano lang ito'y paninira, parang salitang showbiz. Kung ito may damdaming pang-espiritual, yung talagang hangad lang ito na makatulong sa kapwa nila na mga nag-i-exit dahil sa isang, sabi nila, ito na ikay kulto. O sige, given. O sige, pagbigyan natin for the sake of argument na yun nga ay kulto, kaya nag-isipag-exit na itong mga ito. Sa takbo ng pananalita nito, hindi ganyan ang dahilan or hindi yan ang bunga na kaya sila lumabas. Dahil kulto ang kanilang dahilan. Kaya kulto na ika ang MCGI. Kung kayo ay hindi kulto, kung kayo nga ay anak ng Diyos na nasa kalangitan, na kayo ay hindi nasapian ng mga kademonyuhan, di hindi sana ganyan ang takbo ng inyong mga pananalita. Therefore, sabi nga nila, action speak louder than words. Sabihin ninyo, hindi kayo anak ng demonyo. At halimbawa, kayo nga ay anak ng Diyos. Hindi sana ganyan ang takbo ng inyong mga pananalita. Badong at ikaw din, sis Mayra Rason. Kung totoo nga na ikaw ay si sis Mayra Rason. Kung ako may nagkamali, dahil ako'y nagbabasa lang naman dito sa screen, na sinulat din naman itong uploader na si Andating Landas na isa ring loko-loko. Sorry for my words. Nagsasalita lang ako dito ng mga katotohanan ayon sa inyong mga ipinakitang kilos dito. Na itong uploader na may pangalan sa channel na ito, si Ang Dating Landas, na ito rin kampundin ng mga kademonyuhan dahil ang mga pinagagawa nito ay gaya din sa mga ginagawa nila ni Badong. At itong ayon nga dito sa screen ay si Mayra Rason, ay di magkakapamilya nga kayo ng tatay ninyo na ama ng mga kasinungalingan. Sino yon? Juan 8:44. L, para medyo maganda yung bigkasin. Kaysa L. Ismael pala siya, no? Dapat ang pangalan niya. Oo, sinaka mo si Ismael. Kaya galit na galit sa atin yung kasi nga, lagi natin babanatan yung kanyang asawang napakaganda.
Doon galit na galit yan, yung natatawag na Japayuki yung asawa niya. Ayaw. O, di ba? So, yun. Sabi ko nga, action speak louder than words. Ngayon, nagsasalita kayo na ganyan, ay lalong pinapatunayan sa mga kilos nyo. Kayo kamo ay umalis dahil kulto ang MCGI. Ang ngayon, sa mga kinikilos nyo ngayon, nagpapakilala kayo ayon sa inyong mga gawa na kayo ngay mga anak ng tatay ninyo. Kayo yung mga anak ng tatay nyo, 8:44 ng Juan. Ipaano na Japayuki. Kaya nga gumagawa ng paraan yun para burahin lahat ng nakaraan ni Japayuki. Oo. Makakatuwa naman, may tagapagtanggol si Japayuki. Bakit daw Alam nyo kayong dalawa, sarap nyo pag-untogin eh. Ikaw, Mayra ba pangalan mo? Mayra Rason? Ikaw, Mayra Rason, di ko naman sinasabing siraulo ka na eh. Ikaw din ba dong, di ko naman sinasabing siraulo ka. Pero ayon sa inyo mga kinikilos nyo, parang ganun na nga rin. Dahil alam nyo ba, sabihin nyo, Japayuki ang asawa ni Brother Daniel, hindi ba ninyo alam? Si Brother Eli ang nagkasal niyan. Kung kayo naniniwala kay Brother Eli na siya sugo ng Diyos, lalo na siya nandoon kasama pa natin, nandoon tayo, nagsama-sama tayo na magpasalamat noon sa Central Apalit, na ng panahon na yon na sila si Brother Daniel at saka si Sis Arlene, ikinasal ni Brother Eli. Si Brother Eli mismo ang nagkasal. Ako saksing buhay ako dyan. At kung kayo, nung mga panahon na yon ay mga matino pa ang mga utak ninyo, ha? Ikaw may rason, kung matino din ang utak ninyo sa mga panahon na yon, di sana noon nagreklamo ka na, Brother Eli, bawal yan. Kasi yung ikinakasal mo, mga Japayuki yan. Pokpok yan. Yung si Daniel Ika ay bakla yan. Din sana doon pa kayo nagsisigaw-sigaw. Kung yan ang mga utak niyo ay noon ay talagang totoong matino. Ayun naman pala kayo yung mga anak na pala kayo ng demonyong nagtatago lang sa piging ng ng bayan ng Diyos. Kayo pala ang mga tik-tik na mga nagpakunyari, mga plastic pala kayo sa panahon na yon, na ngayon lang ang nahayag. Kaya sabi nga sa Biblia, sabi nga doon ng mga apostol, sila yung nagsilabas dahil sila yung mga anak ng demonyo, hindi sila kaatin, hindi sila kasama natin. Kaya nahayag ang kanilang pagkatao. At yun na nga, kayo na nga dalawa. At marami pa kayong kasama dyan. Lahatin ko na kayo, lahat kayong mga exiter. Totol kayo, Badong? Ikaw may rason? daw kinakalkal yung pagiging pokpok niya? Iyan nga kamo yung nun leader kamo siya ng relihiyon Tapos siya piling banal. Banal. Yung pala Sa ilalim ang banal, banayod. Sa ilalim ang kayod. panayang Oh, totol ka dyan, Badong? Bakit ngayon ka lang nagkaganyan? Ngayon ka lang ba nasira ulo mo, Badong? Hindi ko naman sinasabing sira ulo ka. Pero ang nagtanong lang ako, ngayon lang ba nasira ang ulo mo sa mga sinasabi mo ngayon? Na noon, nagtatanga-tangahan ka lang ba noon? Mag-real talk na nga lang tayo dito, Badong. Oh, ngayon, sabi nga dyan sa screen, nakalagay dyan, October 30, 2025. Bakit noon? Sabi mo nga, naanib ka dito sa MCGI. Nandito ka sa loob ng MCGI. Since, di ba, sabi mo, 22 years na nandyan ka sa Pamilya Rason. At kung totoo na ikaw ay kasama ni Brother Eli noon, kaya ka nga nagreklamo noon na nung wala na ang Brother Eli, wala nang magtatanggol sa'yo. Dahil doon, nasira na ang ulo mo ngayon at ganito na ang ginagawa nyo ngayon. Magkalinawan tayo ngayon, Badong. May patawa-tawa pa kayo. Alam niyo yung tawa nyo? Ngiting aso yan eh. Kumbaga maalala ko yun. Kumbaga sa isang kwentong barbero dyan, diba? Mayroon pa yung patawa-tawa dyan. Parang gano'n na nga rin ang naalala ko doon eh. Pero hindi ko naman sinasabi, Badong, na kayo ngay mga nasira na ang ulo. Kasi ngayon na kayo nagwawala dyan na wala na ang Brother Eli. Bakit noon hindi kayo nagreklamo? Brother Eli, wag mong ikasal yan kasi yan ay pukpuk. Yan si Daniel, ibakla yan. Oh.
Tama ba ako ba doon o mali? Sige nga, magsalita kayo. Mag-real talk tayo ngayon. Kung totoo na ganyan nga ang kanilang pag-uugali, ganyan ang pagkatao ng dalawang iyan, noon sanang ikinasal ang Brother Eli, tumayo kay sa gitna ng kapulungan at magsisigaw, agawin mong microphone ni Brother Eli. Brother Eli, tutol ako dyan na ikasal yan. Dahil yan ay pukpok yan. Ikabadong. Kurot. Parang yung karungkong. Alam mo, ginaw. Kumukurongkong. Magagalit na naman yun kasi lagi yung nagagalit kapag yung natatanda mo nung nakaraan. Yung inaano natin yung yung binabanggit na yung tungkol yung sa kanya yung kasama niya yung BFF niya, yung siya si Ate Deng. Oo. Tapos, gumagawa na naman sila ng paraan para yung sasabihin, kumbaga, wag magbibigay ng info. Wag magbibigay ng info, tagal-tagal ng panahon na yun. Eh, syempre, sa tagal ng panahon, kahit na ngayon namatay ang internet. Oo. Ano bang sabihin ko? Ito kasi si Danya Rason, masyado siyang napakinggan mo, napanood mo ba yung pinost ko na interview ni Julius Babaw kay Alam ba niyo mga kababayan kung gaano kalaki ang galit ni Badong? Ito yun Kasi kung talagang ito ay kaya sila nag-rebel dito laban sa MCGI, di sana sa aral tayo mag-usap, Badong. Pero bakit kayo ganyan? Dahil sa personal ninyong sama ng loob, personal na mga alitan, personal na mga pangyayari dyan, personal na mga interest niyan. Ganito mga kababayan, pakinggan natin patsumandali kung gaano ba kalaki ang galit ni Badong laban sa kay Brother Daniel. Tapos ako yung sasabihin yung kawawa naman. Gago, Daniel Rason. Ulul. Ulul ka, Daniel Rason. Putang ina mo ka. Yan ang masasabi ko sa'yo. Putang ina mo ka, Daniel Rason. At putang ina mo, ang nanay mo. Bakit? Baka sabihin na, nagmumura si Badong. Hindi po, biblical po lahat yan, mga kapatid. Mas matindi po ang pinagsasabi ng aking Panginoong Hesukristo. Kayo'y sa inyong amang dyablo. Ngayon, nasasaktan kayo? Dahil yan ang totoo, mga Isa pa. Gusto ko lang Tapos patunayan ako na yung itong Badong ako yung sasabihin, malaking galit. Kawawa naman. Gago, Daniel Rason. Ulul. Ulul ka, Daniel Rason. Putang ina mo ka. Yan ang masasabi ko sa'yo. Putang ina mo ka, Daniel Rason. At putang ina mo, ang nanay mo. Bakit? Baka sabihin na, nagmumura si Badong. Hindi po, biblical po lahat yan, mga kapatid. Mas matindi po ang pinagsasabi ng aking Panginoong Hesukristo. Kayo'y sa inyong amang dyablo. Ngayon, nasasaktan kayo? Dahil yan ang totoo, mga Yan. Dahil daw yan ay totoo. Ayan. So dito tayo magtutuos, Badong, ha? Dito tayo magtutuos. Saan ang totoo doon, Badong, na biblical ang sinasabi mo? May nakasulat ba sa Biblia? Na putang ina mo, Daniel Rason? Sige nga, Badong, magpakita ka ng katibayan kung ikaw nga ay anak na ka ng Diyos at hindi ka anak ng tatay mong demonyo. Saan nakasulat sa Biblia? Putang ina mo, Daniel Rason. Saan nandyan? Biblical ba ka mo? 8:44 ng Juan. Nakasulat bang ganun, Badong? Sige nga, Badong. Hinahamon kita, Badong. Buong mong pakatawa, Badong. May patawa-tawa pa kayo dyan. Nagpakilala talaga kayo. Kayo mga anak kayo ng tatay nyo. Mga kapatid, pasensya na kayo. Gusto ko lang mag-real talk sa bagay na ito kasi sumusubra na ang kanilang paninirang ito. At ito'y hindi na ayon sa katwiran na
dapat mapagbigyan natin dahil kumbaga nakikipaglaban sila ayon sa ikakabubuti ng mga kapwa-tao, lalo na sa nag-exit. Ito pala yung mga nagpapakilala na ito ngayon ayon sa kanilang gawa, bagamat hindi nila inaamin na sila ngay anak ng kanilang tatay na demonyo. Hinahamon kita ba dong? Patunayan mo saan sa Biblia ang sinasabi mo. Tapos sasabihin nyo ngayon, bakla. Tapos pokpok si Arlene Rason. Nababalo na, kailan ba kayo? Kayo dyan, Mayra Rason, kailan ba kayo nabaliw? Nung nandito pa ang Brother Eli, na mismo nga ang Brother Eli ang nagkasal dyan sa dalawa na yan. Granting na Sis Arlene nanggaling dun sa Japan. Wala bang karapatan ang taong magbago? At kung nagbago man, ginagawa pa ba ni Sister Arlene yung ayon sa sinasabi nyo? Dahil ba nandun sila sa Japan, na kagad na siya ang ganyan ang pagkatao niya? Granting na nakagawa siya ng mga bagay na yan. Kung ang tao ba'y nagbago, wala na bang kapatawaran? Kung yun nga ay ayon sa mga sinasabi ninyo na pokpok sa Japan. At kung nagpukpok man sa Japan, anong patunay niyo na ganun nga ang kanyang ginagawa? Pinapatunayan lang niyo sa sarili niyo ba dong na kayo ngay mga anak ng mga tatay niyong mga demonyo eh. Mga kapatid, pasensya na po kayo. Nire-real talk ko lang itong mga ito dahil talagang nagpakilala na sila sa sila nga ay mga anak ng tatay nila. Kasi kung aral ang inyong inireklamo dito ba dong kaya kayo nag-exit sa MCGI, hindi ganyan ang inyong laban. Sabi nga ni Apostol Pablo, ang aming pakikipagbaka, ang aming pakikilaban na hindi ayon sa laman at dugo, kundi ayon sa mga maling haka. Di sana doon tayo ba dong maglaban, hindi yung pamimersonal yan eh. Giselle Sanchez, Oo, yung luluhuran. yung gusto daw niya, hindi daw niya gusto si Giselle Sanchez, ang gusto daw niya sa babae ay madasalin. Madasali naman si Japayok eh. Yung gusto niya, gusto pala ni Danya Rason, siya yung iluluhuran. Okay, tama. Yan ba ay isang usapang pang-Kristiyano? Badong? Yan ay usapang kalandian. Magsama na nga kayong dalawa. Mayra Rason, magsama na nga kaya kayo. Itutudo na niya, wag na kayo mahiya. Kung kayo nakasundo naman kayo sa mga bagay na kagaya dyan, magsama na kayo. Sama na kayo dun sa kumunoy ng naglagablab na apoy. Kasi kung aral ang ating pag-usapan dito, hindi ganyan ang takbo ng usapan dyan. Maglabas kayo ng patunay na mali nga ang aral ng nandito sa MCGI, na ito nga ay kulto. Ang pinagpatupad dito ng mga protocol dito sa loob ng MCGI ay wala sa Biblia. Ito ay aral ng demonyo. Kita mo ang Brother Eli nung nakikipaglaban siya sa Iglesia ni Cristo, hindi ganun ang usapan eh. Kita nyo na. Pakunyari pa kayo mga ipokrito naman kayo eh. Pakunyari pa kayo mga anak kayo ng Diyos. Mga anak naman pala kayo ng mga kasinungalingan eh. Kayo nga mga iskribat parasiyo sa ating makabagong panahon ngayon. Mga ipokrito at ipokrita. Namatay ang internet. Visit na yan. Sa tanas yun, Danya Rason. Satanas naman sila eh. Anong patunay mo? Mayra, anong patunay nyo? Paglabas kayo. Kasi ang mga taong nasa panig ng katotohanan, nagpapakita na ng batayan, yan hindi yan puro daldal. Ikaw may rason? Kung ikaw nga ba yan? Kasi yun ang pinagbatayan ko dito, itong nakasulat sa screen eh. Pero itong isa, itong medyo, mukhang kilala ko na ito. Ayun, ngayon, merong si Ate Deng ba? Di ba si Ate Deng, kamag-anak niya yan?
pero first cousin. Dumadalo pa ba si Ate Deng? Dumadalo pa rin yun for the sake of O dapat interview na yun. Di ba nyo na halata dyan? Tawa pa lang, parang naiiba na ang tawa eh. Ano ba, Myra? Alam mo, Myra, ganito lang yan. Di ko naman sinasabing nabaliw na utak mo ngayon. Pero mayroon ng kabaliwan ang nararamdaman ko. Bakit? Nung nandito pa ang Brother Eli, uulit-ulitin ko to para may saksak sa mga utak niyong walang laman. Bakit ngayon lang kayo nag-iingay-ingay dyan na si Sis Myra Japayuki? Ha? At ikaw, Myra, kaya mo bang patunayan? Lahat ng Japayuki ay masasama. Naintindihan mo rin ba kung ano ang ibig sabihin ng Japayuki? Ibig bang sabihin, direkta na kagad na pagka-Japayuki, isang masamang babae. Ang gawain na yan ay masamang babae. Tatanga ninyo. Hindi ko kayo sinasabing tanga kayo, pero lahat ng mga, ang tatanga ng mga pinaggagawa, pinagsasabi ninyo. Pareho nga kayo, sarap niyo pag-untugin ulo niyong dalawa. Ayan. I don't want to say anything. Si Ate Deng. Alam mo, kahit naman siguro na sino pa ang sobrang panatiko, kung ganyan naman din yung ginagawa ni Bonjing, ikaw ba hindi ka magigising kahit sabihin mo ikaw mag-anak ka? Tanga ka na lang kung mananatili ka sa inaano ni Bonjing na puro katarantaduhan yung pinag-aano nila, dalawa ni Japayuki. Kumbaga si Bonjing, yung utak niya parang hindi siya hindi stable yung utak niya, nakikinig siya kay Japayuki. Oo, totoo yan. Alam niyo yung dalawa, kayo, lalo ka na ikaw babae ka. Napaghalata ko, parang may inggit ka eh. Nainggit ka, masyado kang nainggit. Lalo na sa panig ni Sis Arlene. Binabalik-balik mo Japayuki. Alam mo yung mga ganyang sistema, hindi mo man masabing diretsa, pero mapaghalata ka na ikaw ay naiinggit sa kalagayan ngayon ng dalawa. Kung literal na bagay ang ating pag-usapan, naiinggit kayo dyan eh. Kaya nga sabi ko nga sa inyong dalawa, bakit ngayon lang nabaliw ang kanyang mga pag-iisip ninyo? Nung nandito pa ang Brother Eli, noong siya nga mismo, silang dalawa ay ikinasal. Sana nagreklamo na kayo noon. Dahil ba ngayon wala na ang Brother Eli, sila ang pinagpasahan ng tungkuling mga ngasiwa sa buong kapatiran. Sana noon pa. Nung nandito pa ang Brother Eli, nandito pa yung programang Itanong Mo kay Brother Eli. Itanong mo kay Soriano. Sana kayong dalawa dyan, nagsasalita na kayo, Brother Eli. Baka darating ang pagkakataon na ikaw ay kukunin na ng Panginoon. Hindi ako papayag na ang mga ito ipasa mo ang tungkuling ito dahil mga bunjing yan. Japayuki yung asawa niya. Dito mo na lang sa akin ipasa yan, Brother Eli. At ipasa mo kay Badong ang mga ngasiwa at ako ngayon ang magiging kanyang kaagapay sa pangangasiwa. Sana ganun. Kunyari pa kayo. Yan ang mga gawain, mga ipokrito't ipokrita. Mga iskribat parasiyo. Kasi parang wala na siya sa sariling katinuan, ang namamanipulate yung utak niya ni Japayuki. O ganto gawin mo, ganto gawin mo. Oh, asan ang utak niya? Asan ang pagiging niya? Professional niya. Wala na siya sa pagiging niya eh. Pero Diba? yun nga lang air conditioning system na nasira yung air conditioning system ng central, yung chapel sa Apalit. Biruin mo, kung in-stop mo muna yung improvement sa K-Dirac at yun muna yung pinagtuunan nyo ng pansin. Teka, sandali lang di ba? Napaghalata na kayong dalawa. Kung ikaw nga si Myra Rason, alam ko na kung bakit ka umalis. Siguro nung mga panahon na dito pa ang Brother Eli, pinaplastic mo lang ang iyong pananampalataya.
gustong-gusto mo pala magiging ano magkaroon ng hipa. Alam mo kasing usapang hipa mga kapatid, hipa. Meaning is naninilaw na ang iyong katawan. Bakit naninilaw? Ito pa lang si Mayra Rason, kung ikaw nga si Mayra Rason. Kita mo may hikaw na may nakalawit-lawit na sa iyong tainga. O naman pala gusto mo gayahin mong taga-Ehipto. Lagyan mo pati yung ilong mo, lagyan mo ng hikaw. Tapos yung ngipin mo, lagyan mo ng ginto. Tapos, huwag ka na mahiya. Lagyan mo ng pintura galing sa hardware yung bibig mo. At magkinding-kinding ka doon sa kalye ng makita na ang kalandian mo. Di ko sinasabing malandi ka kung ikaw nga man si Mayra Rason. Pero sa ipinakita mong mga kilos ngayon, parang ganun na nga ang ginagawa mo. Yun nga sabi ko nga, action speak louder than words. Anong action nyo? Kita mo, may hikaw ka na ito naman si Badong, matigas din ang ulo, no? Sabi ayon sa Biblia, huwag mong kudlitan ang inyong mga balat. Pero ito si Badong, mayroon itong tato sa katawan. Badong, sabihin mo sinungaling ako, papakita ko Hindi ako nagsasalita dito ng kagaya nyo, mga sinungaling Kaya sabi ko nga, sarap nyo nila pag untogin Di sana wala kayong Bakit kakatuwa? Napakarami yung property. Tapos, bakit naman, di ba? Nakita nyo mga kapatid? Di ba yung nasa kanyang tainga, di ba hikaw yan? nila ipa-priority yon. Siyempre, ang gusto nga nila ipa-priority yung business nila di ba? Pagmasdan nyo mga kapatid, ayan, nakikita naman sa ating video instead dyan. na yung sa sinasabi Di ba? nilang magtulong-tulong po tayo. Sa magtulong-tulong sa pag-build ng business nila. Di ba? Nakikita nyo mga kapatid? Kung gusto mo ikaw, Mayra, Mayra Rason, kung totoo kang ikaw si Mayra Rason, huwag ka lang mahiya, lagyan mo pati ilong mo. Lagyan mo pati ilong mo, kaya dila mo, lagyan mo pa ng hikaw, o kaya yung labi mo, lagyan mo na, huwag ka lang mahiya. Tapos suot mo na yung iyong pangbigti dyan na alahas sa liig mo. Ikaw naman Tapos sasabihin ninyo, kulto ang MCGI. Kayo ang kulto. Hindi lang masunod ang layaw nyo. Kagaya ito si Badong, hindi lang masunod ang layaw nito. Kaya yun, umalis sa MCGI. Kaya tungtuwa mga exeter, ayun, malaya na kami. Kasi dyan sa MCGI, nagiging lusyang kami. Ngayon, magwala na kayo. Gusto nyo, suotan pati ilong nyo, lagyan yung hikaw. Tapos magsuot ka na ng yung sleeveless. Mayra, makinig ka. Magsuot ka na ng sleeveless, backless. Sabi nga ni Brother Eli, sa katagalan na, kasi wala nang mga less na less. Sleeveless, backless, ngayon mag-boreless na kayo. Masunod na ang layaw nyo. Yun naman tapos sabihin nyo, kulto yung MCGI, kaya kayo nagsilayasan dito. Di ba gago? Oo, gago nga. Kasi nga, hindi pa sila natatauhan. Maraming mayayaman na yung naghihirap, kakatulong. Masdan nyo mga kapatid kung ako'y nagkamali ba. Kasi ito nakita ko yung kanyang tainga, kita nyo, mayroon ng nakasabit dyan na hikaw. Ang sabit dyan, bawal ang magsuot ng mga ganyan, alahas. Bawal, di ba yan ang aral dyan sa yan ang aral na sinusunod dyan, lalo na sa kababaihan. Huwag magsuot ng mariringal ng damit. Di ba yan ang nakasulat dyan? Mga alahas, kung ano pa man dyan. Yan ang mga protocol dyan sa MCGI. Lalo na nung Brother Eli noon, mahigpit niyang ipinapatupad yan. Dahil yan ay nakasulat. Ngayon, wala nang Brother Eli. Ngayon, medyo nabaliw na ang kanilang mga sarili. Ayan. Magwala na kayo dyan. Suotan na ninyo. Pati ilong mo, Mayra. Lagyan mo ng hikaw. Huwag ka lang mahiya. Bumili ka ng pintura sa hardware. Pinturahan mo na bibig mo. Yan. Tapos magpa-adjust ka na ng mukha mo para magmukha kang bata and then magpakinding-kinding ka. Magsuot ka na ng backless na damit. Sus naman. Huwag ka lang mahiya. Yung sinasabi na ninyo na lahat ng kasamaan dito sa MCGI. Tulong po tayo sa gawain. Gawain ni Japayuki.
Kaya nga, Di ba kunyari ikaw, nagbabanal ka ba yung sa harap lang ng camera, tapos, dinadalaw mo yung mga kapatid. Yung kapatid nilang dinalaw yung sa baha. Yung dinadalaw nila yan sa baha, iyan, kaya dinalaw nila yan, iyan, parang ano pa yan eh. Keep reminding na dalawin yung yung dinalaw nila sa Hagunoy. Kasi kaya nila dinalaw yon, may teacher diyan yan sa La Verdad, yung kamag-anak nun. so kung wala 'Di ba? Nahaltaan niyo mga kapatid? Ayan, gumagalaw-galaw yung hikaw niya eh. Oh, ngayon, Myra, ano pang palusot mo? Sabi ko nga, suotan mo na pati yung bibig mo, yung dila mo, lagyan mo ng hikaw, singsingan mo na 'yan. O, lagyan mo bulitas yung dila mo. Todo mo na, huwag ka na mahiya. Ha, Myra Rason? Kung ikaw nga ba yan? Yan, yung ilong mo, lagyan mo ng tawag nito, dalawa, isa sa kaliwang butas ng ilong mo, lagyan mo ng hikaw, pati sa kanan, yan. Todo mo na, tapos dyan sa noo mo, lagyan mo na, baunan mo na ng isang hikaw, yung parang kagaya ng ginagawa ng taga-ibang lahing tao natin, na may makita tayo sa gitna ng noo. Yan, lagyan mo na, huwag ka na mahiya. Yes, yamang sabi na ninyo, malaya na kayo dito, kaya kayo nag-exist sa MCGI. Pero ang sa kasamaang palad, inutusan kayo ng mga tatay niyo na maninira na dito sa MCGI. Kung kayo lumayas na sa MCGI sa isang kadahilan ng masama ka mo, kulto, MCGI, then, bakit kayo nagkaganyan? Dapat sana ang gagawin nyo, go to hell and then tumalon kayo sa mga matataas na lugar dyan, patiwarak, na matapos natin dito. O kaya pumunta kayo doon sa kalagitnaan ng Pacific Ocean. Tumalon na kayo at kwintas kayo ng isang mabibigat na bagay para hindi natin magsilutangan dito sa mundong ito ng matahimik na yung mga pinag-iingay nyo dyan na puro kasinungalingan at paninira lamang. wala kang connection, wala kang backer, hindi ka dadalawin ni Bonjing. Hindi sila dadalaw. Tsaka tingnan mo naman ang style nila. Ikaw kung gusto mong gumawa ng mabuti, kahit walang camera, gagawa ka ng mabuti, di ba? O bakit puro paimbabaw ang ginagawa? Tsaka style nila parang diring-diri sila sa kapatid. Ang tanong, nandidiri sila bakit si Bonjing di mandiri sa asawa niya na Japayo? Oy, di nahalata din. Oy naman. Japayoke, ikaw yata gusto mag-japayoke. Medyo tumanda ka na nga lang, di ka na pwedeng mag-japayoke. Kita mo naman, nagsusuot ka pa ng hikaw. Sus naman. Kapahalata, dir. Wag ka magpahalata, day. Grabe ka naman, day. Inggit lang yan yung nasa katawan mo. Binabalik-balik mo, japayoke. Ikaw yata ang nangangarap mag-japayoke. Ang problema ngayon, matanda ka ng hukluban. Di ba? Hindi ka na pwede, wala nang kukuha sa iyo kung talagang yun ba ang ating pag-uusapan dito, kung personalan lang din. Wala na. Binabalik-balik mo, japayoke. Sus naman. Nabaliw lang kasi mga utak niyo ngayon dyan dahil wala na ang Brother Eli. Ulitin ko nga mga kababayan na ako saksing buhay ako na nung ikinasal sila si Brother Daniel at saka Sis Arlene, nandyan ako noon. Yan, kasama nga yan siguro nga, sabay pala sila si Willie Santiago at saka si Sis Jane Angeles. Kayo naman. Bakit kayo noon? Hindi kayo nag-iiyak-iyak, nagsisigaw-sigaw doon. Inagaw niyo microphone ni Brother Eli kasi diyan sila ikinasal dyan Central Apalit. Sa pasalamatan ngayon. Sana sinabi niyo, Brother Eli, I beg to disagree. Hindi ako papayag na magiging mag-asawa yan. Nakakadiri yan kasi Japayoki yan. Ayun naman pala, itong si Inday na ito pala malaki pala pangarap na mag-Japayoki ito. Kita mo naman, ang laki ng hikaw. Magsuot ka na rin ng ano dyan, kwintas na, lagyan mo yung liig mo, yung kwintas na nakakadina, yung malaking kadina na ginto. Yun pala ang pangarap mo eh. Inggit lang yan eh. Inggit. Talagang ako, 101% ako. Ang inyong nararamdaman ngayon, ikaw, Sis Myra, at ikaw, Badong, inggit lang yan. Kasi hindi na ipasa sa inyo ang tungkuling mga siwa sa MCGI. Kaya ngayon, puro paninira personal sa mga tao na siwa ngayon sa MCGI.
Kasi kung talagang hindi ganun ang inyong mga nasa damdamin ninyo, dihin sana'y aral ang ating pag-usapan. Ito si Inday Mayra Rason, kung talagang ikaw nga ba si Rason na yan wala puro pamimersonal inggit, Japayoki ang nasa bibig nito palagi. Pero hindi natin ibig sabihin na Japayoki masamang babae na po yan. Naintindihan mo ba ano ba ang tunay na kahulugan kahulugang nipongo ang salitang Japayoki? Palagay natin, ang babae na nagtatrabaho nasa club. Kaya mo bang mapatunayan na ang lahat na nandiyan sa club ay masamang babae? Kau naman inggit lang yan na sa katawan mo, kasama ka na ba dong? Untog kaya yung mga ulo nyo dyan sa mga nasa pader niyo? Sabay mag-isip kayo ng 3 beses? Para matauhan kayo na ang inyong mga ginagawa, nasulsulan lang kayo ng inyong mga tatayang sinungaling. Okay. Gustong-gusto nyo nga yun Ninanamnam Nandidiri siya sa mga kapatid ang nakakadiri yung asawa niyang napakaganda. Malinamnam nga daw. Sa bagay, mahilig siya sa imbis na matino yung kinukuha niya, yun ang kinuha niya. Yan yung sumpa sa kanya. Ano sa kanya yan Yun yung sumpa sa kanya na kasi mahilig sila kasi nung mga wala pang asawa, mahilig silang mang down. Ngayon, sila na ngayon ang naging down, hindi nga nila maituro. Asawa ko yan. Kasi dati sasabihin nila, mag-aasawa kayo, yung kayang ituro ng 5 daliri nyo, hindi yung uso lang. Yun. Siya ba na ituturo niya ng 5 daliri yung asawa niya? Ngayon na lang kasi na-build up na siya. Pero Hindi, before, ibig ko nga sabihin, kahit nung before, na ayaw nga ni Bes dyan bakit ayaw ni Bes kay Pokwang? Pokwang ang tawag nila dyan kasi nga, kaya ayaw, isa pa yan, Japayuki. Tapos, Yan ay isang malaking kasinungalingan, Inday Mayra. Yan isang malaking kasinungalingan. Unang-unang, Brother Riley, pagka sa isang masamang tao, kung talagang masamang tao, hindi niya kinakasal yan. Ikaw naman, Inday Mayra, kung ikaw nga talaga si Inday Mayra Rason, sa edad mo na yan, tansyado ko na. Nung mga panahong ikinasal ang Sister Arlene, sila si Brother Daniel, kung ikaw nga noon is kaanib ka na, siguro ikaw, kung matino ang isip mo noon, at kung ikaw ay kaanib noon, at kung ikaw ay alam mo ang buhay at kahapon at mga pinagdaanan niya si Arlene, sana noon pala nagreklamo ka na kung ikaw nga ay hindi ka tik-tik na sa loob ng MCGI. Nakikipagpiging ka sa loob ng kapatiran. Yun pala ikaw isa plastic, ipokrita. Mga iskriba at mga parsiyo, mga pag-uugali nyo. Tuwang-tuwa pa kayo. Pero alam mo ikaw, Mayra, tingnan mo pagkatao mo. Sabi ko nga, ikaw inggit lang yung nasa katawan mo Bakit ko nasabing inggit? Kasi ito, malaki ang pangarap nito na kung talagang bata pa ito, pupunta rin ito sa Japan at mag-Japayoki ito dahil kita mo naman, may hikaw sa tainga. Alam mo, ito, payo ko lang. Payo bilang isang kapwa-tao. Mayra, makinig ka. Magsuot ka, pa-adjust mo yung mukha mo, ipabanat mo yung mga bilbil mo yan, yung nasa liig mo. Yamang personalan ito mga pinagsasabi nyo, mapapamimersonal yan kung ganyan, sasabayan ko kayo pansumandali. Alisin mo yung bilbil na sa liig mo, tapos bawasan mo yung mga katabaan mo, tapos pakulay ka ng buhok mo, pinturahan mo yung kilay mo, kung pangit kilay mo, lagyan mo ng tato, bumili ka ng pintura sa hardware, pinturahan mo yan, decolores yan, tapos magpakinding-kinding ka, punta ka doon sa kung saan mang ahensya para makapunta ka ng Japan. Doon, mag-Japayoki ka kasi inggit lang yung ginagawa mo Hindi ka matigil, bibig mo, Japayoki, Japayoki, Japayoki.
Tapos ikaw pala gusto magtsapayoki. Kita mo yung ayos mo, kita mo, tanda mo na, naghihikaw ka pa. Naman, ano mo yung hikaw mo? Maya na-snatch pa yan, di napigtas pa yung tainga mo. Bawal yan. Di ba yan ang pinagbabawal na pangunahing aral ni Brother Eli? Na ang mga kababaihan dito talagang maraming mga sinusunod na protocol ayon sa Biblia. Sus naman oh. Yan ang mga ugali ng mga iskribat para sa iyo, mga plastic. Tapos tinatago pa yan si Japayuki. Hindi sinasabi kay Bes na may anak. Di ba tinatago yan na may anak? Oo. Oh. Ikaw ba, kunyari ikaw yung magulang, gugustuhin mo ba? Eh, yung anak ko, pinag-aaral ko sa mamahaling eskwelahan, tapos ang mapupulot ano? Oh, di ba? Mapupulot pinulot sa kangkungan. Mhm. Kaya nga pilit nga ginagawa ni Bonjing na payamanin lahat ng ano niya dahil yung angka ni Japayuki, dahil nga kasi ang pakilala niya talaga, businesswoman to at ano talaga, rich. Mhm. Rich yung and fame sa bagay fame naman. Tanga. Ha? Alam mo, masasabi ko dyan sa iyo, Inday, tanga. Yan ay mga, ikaw pala hari ka rin, o reyna ka rin pala ng imbento. Ang galing mo ano ka pala, historiador ka pala. Ang mga pinagsasabi mo, aywan ko saan mo napulot yan. Unang-una nga nung mga panahon na yan Ang tagal nilang, mga kapatid, ganito yan Yun sila si Brother Daniel at saka si Arlene. Nasubaybayan ko rin ang buhay na yan Dahil ako, naanib ako dekada 80 pa. Si Brother Daniel na yan, nag-aral pa yan. Hindi naman yan graduate kagad sa Mascom yan. Hindi pa yan si Brother Daniel nagiging nakapagtrabaho sa ABCBN, hindi pa yan announcer. Hindi pa yan DJ. Nag-aral pa yan kasama sila si Brother Josel din. Oh, nung mag-graduate, hindi pa yan ikinasal. Hindi pa yan ikinasal yan ni Brother Daniel. Ni Brother Eli. Ikinasal na yan sa kalagitnaan na lang ng taon di ka na luminta. Tapos ito, nagpangisingisi itong si Tandang Damulag ito Sorry hindi ako naninira ng aking pandiretsa dito sa taong ito. Dahil sinasagot ko lang, binigyan ko lang din sila ng medisina nang ayon din sa kanilang ginagawa. Kung patawarin. Magbago ka na, Inday, hoy. Mirna o Myra. Ikaw nga ba si Myra? Pero mga kapatid, kita mo naman, ang laki ng hikaw nito. Ito pala ang may pangarap na magiging Japayuki. Kaso lang, matanda na, hindi na ito pwede. Di ba? Fame naman si Japayuki. Fame. Sa Japan, fame whore. At saka hindi, si Japayuki nung panahon na mabili daw yan sa Japan. Ang nagsasabi yung ka-Japayuki niyang taga-Kalumpang. Ito nga, meron pa nga tayong Kita mo? Yun ikay mabili doon sa Japan. Mabilis yan. Ang nagsasabi yan ay yung kaibigan niya sa Japan. Chismosa ka pala Ikaw pala certified na marites. Herse. Alam niyo mga pinagsasabi niyo, puro herse. Ikaw Myra, herse mga pinagsasabi mo. Hindi ka direktang may kaalaman. O ayon ika sa kanyang kaibigan. O di chismosa pa lang number 1. Bawal sa Biblia yan, hoy. Bawal sa Biblia yan. Kaya bagay ka kayong dalawa, magsama na nga lang kayo dan Badong. Kumbaga, si Japayuki walang pahinga. Saglit lang, Mama Mary. Alam mo, meron tayong ano bang tawag dito? Yan, nawawala kasi ako Pagka nagsasalita ako, dire-diretso ka. Wala rin preno yung ano mo ano kasi sabihin ko, si Brad Ray Barcelona, sabi niya yung meron siyang kapatid. So mga kapatid, patuloy natin ito dahil sa sobrang haba Ito yung kasi ang video na ito 1 oras at kalahati. So ito po yung part 1.
Sige ha, ito po yung part 1 kapatid, mga kababayan. Part 1 ito sa mga kwentong barbero itong dalawa. Mga ano lang, kulitan na mga sinungaling. Kasi nakalagay dito, kulitan with Sis Myra Rason. Ito yung mga kulitan ng mga sinungaling, mga anak ng tatay nila. Part 1. So mga kapatid, putulin natin pansumandali. Abangan ninyo ang part 2.